Ang nakaraan. Dahil kailangan ng ating bida na magkaroon ng mansyon sa capital ng Luthania Kingdom, agad naghanap ang mga ito. At dito, dahil sa napakahusay mang budol ng ating bida, nagawa niyang bilhin ang napakalaking abandonadong mansyon sa halagang 200 salaping ginto lamang. Dito rin sinabi ng ating bida na ang plano niya ay ang ipamigay muna ang kanyang mga produkto sa mga tauhan ng mga maharlika, hindi sa mga amo ng mga ito, bagay na ikinagulat ni Claude. Pagpapatuloy, hindi sa mga maharlika, kundi sa mga katulong. Pag-uulit ng isang tinig, puno ng pagtataka. Oo, kalmadong tugon ni Ghislaine. Tiyakin mong malinaw na nakasulat ang pangalang Baron Fenris sa mga ipapadala. Ah, ganoon po ba? Naiintindihan ko. Isang kakaibang kislap ang gumuhit sa mga mata ni Claude habang dahan-dahan siyang tumatango, tila may biglang naunawaan. Si Belinda, na kanina pa nagmamasid sa dalawa na may pagdududa sa mukha, ay hindi na nakatiis at sumingit. Sandali, ano ba ito? Anong nangyayari? Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin? Punong tagapangasiwa, sigurado ka bang nauunawaan mo? O baka naman nagkukunwari ka lang na may alam ka? Sa direktang pangmamaliit sa kanya, agad na uminit ang ulo ni Claude. Anong klaseng kalokohan yan? Ako ang nanguna sa aming klase sa Siren Academy, at ako ang namamahala sa lahat ng gawain sa lupain bilang punong tagapangasiwa. Imposibleng hindi ko iyan maintindihan. Pero bakit parang araw-araw kang nalalamangan ng batang kamahalan? Pambabasag ni Belinda. Iyon ay dahil kumikilos ang kamahalan sa paraang hindi sukat akalain ng karaniwang isip. Puno ng hinanakit na dinabog ni Claude ang kanyang dibdib. Ngunit, tila walang narinig ang mga nasa paligid. Hindi lang si Belinda, kundi maging ang iba pa ay hindi pinansin ang pag-aalboroto ni Claude. Ang kanilang mga mata at atensyon ay nakatuon lamang kay Ghislaine, nag-aabang ng paliwanag. Sa isang magaan na tono, nagsimulang magpaliwanag si Ghislaine. Belinda, noong una kong ibinigay sa iyo ang mga pampaganda, natuwa ka. Tinanong mo pa nga kung saan galing ang mga iyon, iniisip mo kung mahal ba. Iyon nga po, nahihiyang pag-amin ni Belinda. Kung ganoon, bakit mo tinanggihan ang mga sumunod? Kasi po, sinabi ninyo na kayo mismo ang gumawa, batang kamahalan. Kailanman ay hindi naman kayo nag-aral ng mga ganoong bagay, Ngayon naiintindihan ko na. Isang malawak na ngiti ng paghanga ang sumilay sa mukha ni Belinda nang sa wakas ay maintindihan niya ang ibig sabihin ni Ghislaine. Alam ng mga tao sa Castillo Fenris na wala siyang kaalaman sa larangan ng parmasyutika o okamiya. Kaya naman, hindi sila naniwala sa mga pampagandang sinabi niyang siya mismo ang gumawa. Ngunit iba ang sitwasyon para sa mga tao sa kabisera. Sa hanay ng mga katulong, tiyak na may ilan na magtitiwala sa produkto dahil lamang may pangalan ito ng isang maharlika, paliwanag ni Ghislaine. Hindi ka nila kilala sa kung sino ka talaga rito, batang kamahalan. Eksakto, hindi lahat ng makakatanggap ng pampaganda ay gagamitin ito. Ngunit kung kahit isa lang sa kanila ang sumubok at makakita ng epekto, mabilis nakakalat ang balita. Tulad na lamang ng nangyari sa lupain ng Fenris. Si Gillian, ang susing tauhan sa unang pagsubok ng mga pampaganda, ay time na tumango. Ngayon ay malinaw na, sinasabi ninyong para mahuli ang kabalyero, kailangan munang paamuin ang kabayo. Magsimula sa pamamagitan ng pagkuha sa loob ng mga taong nakapaligid sa kanila, tunay ng isang estratehiyang karapat-dapat sa ating kamahalan. Hindi naman ganoon kalalim ang plano, pero kung titingnan ang resulta, hindi ka rin nagkakamali, nahihiyang sagot ni Ghislaine habang kinakamot ang kanyang batok. Ngayong narinig ko, may punto nga, bulong ni Belinda na. May halong pagsisisi, bakit hindi ko naisip yun? Ako pa naman ang madalas nakasama ng mga katulong. Isang mapaglarong tawa ang kumawala kay Ghislaine. Iyon ay dahil hindi kayo nagtitiwala sa akin. Kaya ayaw kong nagpapaliwanag ng lahat. Kahit sabihin ko pa sa inyo, hindi rin naman kayo maniniwala, sabi ng ating bida na may tono na nalulungkot ito para naman mahipo ang puso ng kanyang mga tauhan na walang tiwala sa kanya, kahit ilang beses na niyang pinatunayan ang abilidad niya. Isang matinding katahimikan ng bumalot sa silid dahil sa matalas na salita ni Ghislaine. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong hindi mapakali at nag-ubo-ubuhan, umismid si Claude. Sok, paano naman ang mga tapat na basalyo, na dapat ay nananatili sa tabi ng kamahalan hanggang sa huli,
ay patuloy na nagdududa sa kanyang mga salita at kinukwestiyon ang bawat kilos niya. Paano uunlad ang ating lupain kung ganito? Huwag kayong tumulad kay Alfoy. Sapat na ang marinig yun mula sa pinaka-nagdududang tao sa silid upang kumulo ang dugo ng lahat. Ngunit dahil si Claude lamang ang tanging nakaintindi sa plano bago pa man ito ipaliwanag ni Ghislaine, mahirap siyang barahin. Nang masasamang tingin ang ipukol sa kanya, itinaas ni Claude ang dalawang daliri sa kanyang sentido at mayabang na sinabi, "Nararamdaman niyo ba ang agwat ng ating talino?" Pagkukumpara ni Claude sa kanyang sarili at sa mga kasama nito, isang nakamamatay na aura ang biglang bumalot sa grupo. Nagkunwaring walang napansin, ibinaling ni Claude ang kanyang ulo at nagsalita. "Titiyakin kong maayos ang pagkakabalot ng mga produkto at maipapadala sa mga tahanan ng mga maharlika." "Tama yan, hindi mo kailangang ipadala sa lahat, piliin mo lang ang mga tanyag," utos ni Ghislaine. "Kung gayon, ano po ang ipapadala natin sa mga maharlika? Hindi naman pwedeng wala tayong ibigay sa kanila, hindi ba? Tunay ngang magiging kakatwa kung mga katulong lang ang padadalhan ng regalo at babulewalain ang mga amo nila. Kahit isang simpleng regalo lang ay magbibigay sa kanila ng dahilan para kumilos." Matapos ang sandaling pag-iisip, casual na sinabi ni Ghislaine, "Bumili ka na lang ng murang ugat ng mandragora at ipadala mo. Sabihin mong paraan ko ito ng pagbati sa kanila ngayong nasa kabisera ako." "Ugat ng mandragora? Oo, hindi naman kailangang magpadala ng magarbong bagay, hindi ba? Ang kailangan ko lang ay may ugnay ang pangalan ko at ng ating samahan ng mga ngalakal sa mga pampaganda. Tiyakin mong pinakamura ang bibilhin mo." Napakamot ng ulo si Claude, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ang mga ugat ng mandragora ay kilala bilang pampalakas, ngunit hindi ito ang klase ng bagay na inireregalo sa mga maharlika ng kabisera. Kahit na hindi nila kailangang makuha ang loob ng mga ito, nag-aalala siya sa mga maaaring sabihin sa kanilang likuran. "Sige po, kung yan ang gusto ninyo. Ano po ang isusulat natin sa liham? Mayroon po ba kayong nais na partikular na sabihin? Nakarating na ako sa kabisera. Ako na po ang baalang sumulat ng maayos." Umismid si Ghislaine. "Mabuti naman, kahit yan man lang ay kaya mong gawin. Ako pa ba ang iisip ng bawat salita sa liham? Masusunod po." Kahit nagrereklamo, masigasig na inihanda ni Claude ang mga liham at regalo. Matapos may padala ang mga ito, wala na silang magawa kundi maghintay ng kasagutan. Habang ang natitirang bahagi ng grupo, dahil hindi na matiis ang pagkabagot, ay naglibot sa kabisera, namasyal at naghanap ng masasarap na pagkain, si Ghislaine ay nanatiling mag-isa sa mansyon, malalim ang iniisip. Sa mga oras na ito, bulong niya sa sarili, dapat ay may isa nang nakakakita ng resulta. Iniisip ng iba na naririto lamang si Ghislaine upang magbenta ng mga pampaganda at kumita ng pera. Hindi sila lubusang nagkakamali, ngunit hindi lamang pera ang habol ni Ghislaine. Gano pa kaya katagal? Kuwak, kuwak. Nagsabog si Ghislaine ng pagkain sa mga uwak. Ang mga ibon sa hardin ay maingay na nagkagulo at nagunahan sa pagtukos sa mga butil na kanyang inihagis, habang ang kanilang anino ay humahaba sa papalubog na araw. Sa kabisera, ang pangalan ni Conde Aylesbury ay may bigat. Isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong kaharian. Bagamat hindi siya humahawak ng napakataas na katungkulan o namamahala sa malawak na lupain, ang kanyang pamilya ay may malalim at matagal ng ugnayan sa halos lahat ng mga maharlikang angkan. Dahil dito, ang kanyang kapangyarihang politikal ay hindi matatawaran. Ang yaman, mga negosyo, at koneksyong minana niya mula sa kanyang mga ninuno ay nagsilbing matibay na pundasyon ng kanyang katayuan. Hindi na mabilang ang mga taong nagpapadala sa kanya ng regalo sa pag-asang makuha ang kanyang pabor. Sa dami nito, kinakailangan pa niyang maglaan ng oras upang ayusin ang walang katapusang listahan. Sa kabilang banda naman, sa isang tanyag na lugar sa Cardania. Sino ang susunod? Si Baron Fenris. Opo, kamahalan. Nagpadala po siya ng liham bilang pagbati dahil ito raw po ang unang beses niyang pagbisita sa kabisera. Ganoon ba, walang kabuhay-buhay na tango ng konde habang binubuksan ang sulat. Ngunit ang nilalaman nito ay sadyang hindi pangkaraniwan. Bawat pangungusap ay pumukaw sa kanyang atensyon. Ang mga papuri ay napakapino at elegante, na para bang siya ay isang emperador na pinupuri ng kanyang nasasakupan. Mahusay ang manunulat na alaga niya.
O baka siya mismo ang sumulat nito. Anuman, napakaganda ng pagkasulat. Kahanga-hanga, hahaha. Dahil dito, nagsimula siyang magtaka kung anong klaseng regalo ang kasama ng ganitong klaseng liham. Sa ipinakitang paggalang na tila sa isang emperador, siguradong isang pambihirang bagay ang kaloob nito. Taglay ang ekspresyong puno ng pananibik, inudyukan niya ang kanyang utusan. Dal iyan mo, bilis. Buksan mo at tingnan natin kung ano iyan. Hindi niya ito magawang buksan mismo, dahil wala siyang ideya kung ano ang maaaring nasa loob. Sa di kalayuan, maingat na binuksan ng utusan ang kaong gawa sa kahoy. Ang mga taong nakapaligid at sumilip sa loob ng kahon ay nagpakita ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Sa loob ng kahon ay nakalatag ang isang pirasong tuyot at kulubot na ugat ng mandragora. Isang ugat ng mandragora. Ito lang. Opo, kamahalan. Ito lang po talaga. Ang konde, na hindi makapaniwala, ay dali-daling kumumpas. Ibigay mo rito. Dalhin mo yan dito. Kinuha niya ang ugat ng mandragora at sinuri ito sa lahat ng anggulo. Inalag-alog pa niya ang walang lamang kahon na kahoy. Ngunit gaano man niya tingnan, iyon lang talaga ang laman. Punyeta, puro ka lang salita, ha? Tandaan ninyo ang pangalan ng bastardong yan. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat pagkatiwalaan ang mga probinsyanong hampas lupa. Inihagis ni Conde Aylesbury ang ugat ng mandragora, kasama ang kahon nito, sa isang tabi at tumayo. Naisip niyang magtungo na lang sa isang salo upang ipagchismis ang nangyari ngayong araw. Nang paalis na siya, mabilis siyang pinigilan ng kanyang mayordomo. Kamahalan, nagpadala rin po ng regalo ang baron para sa mga katulong. Ano po ang gagawin natin dito? Ano ang ipinadala niya? Mga ugat pa rin. Isang beauty cream po, gawa ng samahang mga ngalakal na kanyang pinapatakbo. Napangisi ng may pang-iinsulto ang konde. Isang samahan ng mga mangangalakal mula sa probinsya na gumagawa ng produktong tulad ng kosmetiko. Siguradong isa lamang itong murang pamahid na gawa sa dinurog na balat ng prutas. Kosmetiko ng mga dukha, ipamahagi mo na lang kung paano mo gusto. Sabihin mo, itapon na lang nila. Kung ayaw nila, teka, pwede rin nilang gamitin yung ugat na yun kung may mga ngailangan. Baka gusto ng mayordomo. Maraming salamat po. Nagningning sa tuwa ang mukha ng mayordomo. Bagamat walang halagang basura ito para sa konde, kahit isang pirasong ugat ng mandragora ay isa ng napakahalagang bagay para sa mga karaniwang tao. Ilang beses na umismid ang konde bago tuluyang lumakad paalis. At sa gayon, ipinamahagi ang mga kosmetikong ipinadala ni Ghislaine sa mga katulong sa mansyon ng Aylesbury. Nakatatak sa lalagyan ang pangalan ni Baron Fenris at ang sagisag ng kanyang samahang mga ngalakal. Karamihan ay nag-atubiling gamitin ito, katulad ng pagdududa ni Conde Aylesbury. Ngunit may iilan na nakuryoso dahil sa pangalan ng maharlikang nakasulat dito, at sinimulan itong subukan ng paunti-unti. Eksakto sa kung ano ang binalak ni Ghislaine. Lumipas ang humigit kumulang 10 araw. Habang may sensinang naglalagay ng kolorete sa mukha, nagreklamo si Condesa Mariel Aylesbury na may pagmuso. Bakit kaya hindi kumakapit ng maayos ang makeup ko ngayon? Pakiramdam niya ay kakaiba ang pagkatuyo ng pulbos sa kanyang mukha. Wala na talagang magagawa sa pagtanda. Ayoko pang tumanda. Araw-araw, tila polola ng polola ang kondisyon ng kanyang balat. Sinubukan na niyang kumain ng pinakamaiinam na pagkain, bumili ng mamahaling produktong pampaganda, at panatilihin ang kanyang skincare routine, ngunit paunti-unti nang nawawala ang epekto ng mga ito. Nakaiinis at nakakadurog ng puso ang katotohanang nasa katanghalian na siya ng kanyang edad. Kahit ngayon, napakaganda ko pa rin naman. Napabuntong hininga si Mariel habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Kinikilala pa rin siya bilang isa sa mga pinakamagandang babae sa kaharian. Noong kanyang kabataan, hindi mabilang na alok ng kasal ang natanggap niya mula sa mga maharlikang pamilya. Napakaraming kabalyero ang nag-agawan upang magsilbi bilang kanyang kampyon. Kahit ngayon, sa kabila ng kanyang edad, marami pa ring pumupuri sa ganda ni Mariel. Siya ay isang huwaran sa mga trendsetter na maharlikang kababaihan ng kaharian. Ngunit dahil doon, lalo siyang naging palaisip sa paglaylay ng kanyang balat at sa unti-unting pagdami ng mga kulubot na dala ng panahon. Noong kabataan ko, kahit walang pulbos, makinis at kumikinang ang aking balat. Hay!
Habang lalo niyang tinatangkang takpan ng makapal na pulbos ang mga kulubot, tila lalo namang tumitigas at nagmumukhang peke ang kanyang balat. Sana pala nag-aral ako ng simpleng pamamaraan ng mana cultivation. Narinig ko'y nakakatulong daw iyon upang mapanatili ang kabataan. Isang pagsisisi, ngunit wala na siyang magagawa. Walang sino man ang makakatakas sa paglipas ng panahon. Umismid sa kanyang isipan si Mariel at lumabas ng silid. Handa na ba ang lahat? Umalis na tayo para hindi tayo mahuli. Ngayong araw, dadalo siya sa isang pagtitipon, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Iyon ang dahilan kung bakit napakametikuluso niya sa pag-aayos mula pa kaninang umaga. Ang isang pagtitipon ng mga maharlika, bagamat walang sandata, ay isa pa ring digmaan. Dito, susuriin ng mga tao ang damit, ayos, at maging ang pinakamaliit na palamuti ng bawat isa, at ikukumpara sa kanilang sarili. At sa digmaang iyon, hindi pa kailanman natalo si Mariel. Nang palabas na siya ng mansyon, habang hinahatid ng tingin ng kanyang mga katulong, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa at napatigil. Ano ito? Sinulyapan niya ang mga katulong na nakahanay sa magkabilang gilid ng pasilyo. Hindi nagtagal, napagtanto ni Mariel kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ang kanilang mga kutis, karamihan sa kanila ay tulad pa rin ng dati. Sa huli, gaano nga ba kaganda ang magiging kutis ng mga katulong na hindi naman nakakapag-alaga ng balat tulad ng mga maharlika, ngunit may iilang namumukod tangi. Ang kanilang balat ay kapansin-pansing mas maganda kaysa karaniwan. Normal na hindi mapapansin ang mga bagay tulad ng pagkaelastiko ng balat kung hindi mo tititigan, ngunit walang nakakalusot sa matalas na mata ni Mariel. Isa-isa niyang sinuri ang kanilang mga mukha. Ang kanilang balat, na basa-basa at tila may hamog, ay tila kumikinang. Kakaiba sila sa ibang mga katulong na ang mga mukha ay pagod at walang buhay. Nilapitan ni Mariel ang katulong na may pinakamakinis at pinakamakintab na balat at nagsalita. Ikaw. Ang katulong na tinuro ay yumuko, bakas ang takot. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang mga kinakain mo nitong mga nakaraang araw? Paano ka naghihilamos? Gaano ka katagal at anong oras ka natutulog? Kung may iba ka pang sa tingin mo ay nakaapekto sa kutis mo, sabihin mo rin. Si Mariel, na karaniwang may angking hinhin at grasya kahit sa kanyang mga utusan, ay biglang nagiba. Ang kanyang ekspresyon ay halos nakakatakot, na para bang siya ay naging ibang tao. Iiyan po kasi, kakanina lang po, may natanggap kaming mga pampaganda bilang regalo, halos mautol ang katulong sa pagsagot, bakas ang kaba sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Mariel. Mga pampaganda, tila naniningkit ang mga matang tanong ni Mariel, ang boses ay may bahid ng pagdududa. Oo po, isang cream po para sa balat, galing daw po sa isang baron. Nawawala na ng pasensya, ibinaling ni Mariel ang kanyang tingin sa punong katulong. Hiniling niya na ipaliwanag kung ano ang tunay na nangyayari. Ilang araw na po ang nakalipas, isang lalaking nagngangalang Baron Fenris ang nagpadala ng mga regalo sa iba't ibang pamilyang maharlika. Sa pagkakaalam ko po, nagpadala rin siya ng hiwalay na regalo at liham para sa Count, paliwanag ng punong katulong. Baron Fenris, ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Mukhang ngayon lang po siya nakarating dito sa kabisera. Kung ganoon, namigay siya ng regalo. Pero sa asawa ko lang siya nagpadala at sa akin ay hindi. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Mariel. Maaaring may impluwensya si Count Aylesbury, ngunit wala itong panama sa kapangyarihan ni Mariel. Siya ang panganay na anak na babae ng isa sa iilang pamilya ng Marquis sa kaharian at hawak niya sa kanyang palad ang takbo ng lipunan sa kabisera. Dapat ako ang sinusuyo niya, hindi ang asawa ko. Kahabag-habag, kahit na wala siyang alam sa mga paikat-sikot dito sa kabisera, sobra naman ito. Marahil ay dahil sa bagong sulta pa lamang mula sa probinsya ang Baron, hindi pa niya nauunawaan kung sino talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ngunit hindi nito napigilan ang pagkasugat ng kanyang karangalan. Habang pinapaypayan ang namumulang mukha, muli siyang nagtanong, mas maganda bang pampaganda ang ipinadala niya sa aking asawa? Hindi po. Ang nabalitaan ko po ay isang pirasong ugat ng mandragora ang ipinadala niya sa Count. Isang tuyot na tawa ang kumawala kay Mariel. Isang mandragora lang. Siguradong isa siyang napakahirap na maharlika. Pero saan niya nakuha ang mga pampagandang ito? Tila sapat ang dami para maipamigay sa lahat ng katulong. Ang sabi po nila,
Ang mga ito raw ay direktang binuo ng samahan ng mga mangangalakal ni Baron Fenris. Direktang binuo. Isang halo ng paghanga at pangungutya ang gumuhit sa mukha ni Mariel. Isang samahan ng mga mangangalakal mula sa isang baron na taga-probinsya ang gumawa ng sarili nilang pampaganda. Karaniwan, tatawanan niya lang ang ganitong ideya. Ngunit ngayong nakita na niya mismo ang epekto nito, hindi niya ito maaaring basta-basta isantabi. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, mabilis na nakapagpasya si Mariel at hinarap ang punong katulong. Kanselahin ang pagtitipon. Ngayong araw, sabihin mong masama ang pakiramdam ko. At ikaw, sabay turo sa katulong na may pinakamakinis na kutis, sumama ka sa akin. Dinala niya ang katulong at inusisa ng detalyado kung paano nito ginamit ang mga pampaganda. Matapos magbayad ng sapat na halaga, kinuha ni Mariel ang mga produktong nakuha niya at maingat na sinuri. Dapat ko ba itong gamitin o hindi? Bulong niya sa sarili. Kung hindi ito epektibo, ayos lang. Ngunit kung may masamang epekto ito, tiyak na walang katapusang gulo ang ay dudulot nito. Pagtatawanan siya ng hindi mabilang na mga ginang at dalaga, at ang reputasyong pinaghirapan niyang itayo ay babagsak sa isang iglap. Gayunpaman, may bumubulong sa kanyang kalooban. Isang kutob na hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan niyang maging una. Wala namang naiulat na masamang epekto. May mga nagpakita pa nga ng malinaw na pagbuti sa balat. Subukan na natin. Hinugasan ni Mariel ng maigi ang kanyang mukha at dahan-daang ipinahid ang cream. Ito, ganito ba ang pakiramdam ng pagpahid ng hamog sa umaga? Sa una, medyo malagkit ito, ngunit agad din itong sinipsip ng kanyang balat. Ramdam na ramdam niya ang panunumbalik ng kahalumigmigan mula sa kaibuturan ng kanyang kutis. Ito na nga iyon. Tiwala sa kanyang pasya, ipinahid ni Mariel ang cream sa buong mukha at maagang natulog. Imposibleng makakita ng malaking pagbabago sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Ngunit paggising ni Mariel, may napansin siyang banayad na pagbabago. Sigurado na, epektibo nga, hindi pa halata sa panlabas, pero iba ang pakiramdam. At dahil wala namang masamang epekto, totoo nga ang bisa nito. Isang kahangalan ng mag-atubili pa at maghintay. Walang intensyon si Mariel na palampasin ang isang napakagandang pagkakataon. Agad niyang ipinatawag ang punong katulong. Saan nanunuluyan si Baron Fenris at ang kanyang samahan ng mga mangangalakal. Nakatira po sila sa isang abandonadong bahay sa labas ng kabisera. Isang abandonadong bahay sa labas, huwag mong sabihin doon sa pinamumugaran ng multo. Ang Crow Mansion. Opo, tama po kayo. Mukhang wala nga silang pera. Mabuti, pabor sa akin iyon. Hey. Isang tusong ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Plano ni Mariel na solohin ang mga pampaganda. Magkano kaya ang presyo ng isang produktong nilikha ng isang maharlikang kada rating lang mula sa probinsya? Hindi pa ito gaanong kilala, at malamang ay hindi pa kamahalan. Kung isasara niya ito sa isang eksklusibong kontrata ngayon, makokontrol niya mismo ang distribusyon ng produkto. Hindi lamang ito makakatulong sa pagpapanatili ng kanyang kagandahan, kundi maging sa pagpapalago ng kanyang yaman at kapangyarihan. Puntahan natin si Baron Fenris ngayon din. Pagkatapos ng ilang saglit na pagmumuni-muni, nag-utos si Mariel na ihanda ang kanyang karwahe para sa isang biglaang pag-alis. Humaharurot sa puso ng kabisera ang isang napakarangyang karwahe. Sinabayan ito ng ilang kabalyerong tagapagbantay na nagmamadaling nagtaboy sa mga tao upang bigyang daan ito. Nagreklamo ang mga taong isinantabi, ngunit nang masilayan nila ang sagisag ng marangal na pamilya sa gilid ng karwahe, bigla silang nanahimik na parang mga maamong tupa. Mula sa kanyang pansamantalang pwesto malapit sa tarangkahan ng mansyon, napatanga si Claude sa kanyang nasasaksihan. Ano ito? Bulong niya sa sarili, ang reyna ba mismo ang pari rito? Kung ganoon, dapat ay may abiso tayong natanggap. Kahit alam niyang imposible, hindi niya mapigil ang makaramdam ng pagka-intimide sa karangyaan ng sasakyan at sa bilang ng mga bantay nito. Huminto ang karwahe sa tapat mismo ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang punong katulong. Pinagmasdan niya ng may pagkadismaya ang gaskasing pasukan, kahit pa halatang. Pinagsikapang linisin ito. Sa tinig na puno ng awtoridad, nagsalita ito. Countess Mariel Aylesbury, nabalitaan kong dito nanunuluyan si Baron Fenris. Tama ba ako? Ano po? Opo, tama po, wala sa sariling sagot ni Claude,
na tila lutang pa rin ang isip. Ang punong katulong, na bahagyang nakaangat ang baba, ay nakabihis na 61 maharlika. Maging ang bilang at armas ng mga kabalyerong kasama nito ay hindi pangkaraniwan. Marami ng marangal na babae ang nakita ni Claude sa Siren, ngunit wala ni isa sa kanila ang may ganitong tindig at dignidad. Ganito ba kalakas ang dating ng isang kondesa? Totoo nga ang sabi-sabi tungkol sa kapangyarihan ng isang dakilang bansa. Ang hindi alam ni Claude, na bago pa lamang sa mga kaganapan sa kabisera, ay kahit sa buong Luthania, mabibilang lamang sa isang kamay ang mga babaeng kasing impluwensya ni Mariel. Binuksan ng isang kabalyero ang pinto ng karwahe at magalang na inilalayan si Mariel sa kanyang pagbaba. Sa paglabas niya, ang mga mersenaryong nagbabantay sa mansyon ay sabay-sabay na napanganga. Wow! Ang kanyang kagandahan ay parang isang marangyang rosas na kasalukuyang namumukadkad. Mayroon siyang katangian ng isang mas may edad na babae, ngunit ito'y nagdagdag lamang sa kanyang elegante at maringal na aura. Para sa mga mersenaryo, na namuhay sa simpleng kanayunan sa Hilaga, siya ay isang nilalang na hindi nila magagawang lapitan. Nakakita na sila ng mga maharlikang ginang at dalaga mula sa Hilaga, ngunit kumpara kay Mariel, ang mga ito ay parang mga karaniwang mamamayan lamang. Walang pakialam na tinanggap ni Mariel ang kanilang mga titig at inilibot ang kanyang paningin. Hahakbang na sana muli ang punong katulong upang sabihin ang kanilang pakay, ngunit itinaas ni Mariel ang kanyang kamay upang pigilan ito at siya na mismo ang nagsalita. Ako si Mariel ng pamilyang Aylesbury. Narito ako para kay Baron Fenris. Panipi-panipi, nakatayo lang doon sina Claude at ang mga mersenaryo, tulala at nakabukas ang mga bibig na tila malapit ng tumulo ang laway. Sa isang iglap, isang paa ang biglang lumipad. Aray, natauhan lamang si Claude nang tamaan siya sa lulod. Anong ginagawa ninyo riyan? May bisita tayo, sigaw ni Belinda, na may halong pagkainis sa kanyang boses bago tumalikod at pumasok muli sa mansyon. Habang hinihimas ang masakit na binti, mabilis na nag-isip si Claude. Iisa lang ang posibleng dahilan kung bakit isang maharlikang babae ang pupunta sa isang mansyon na may reputasyong pinamumugaran ng multo. Siguradong yumepekto ang mga pampaganda. Dali-daling kinuskos ni Claude ang kanyang mga palad at yumuko ng may pananabik. Naparito po ba kayo upang bumili ng mga pampaganda? Maaari ko po kayong gabayan. Narito ako para kay Baron Fenris. Kung maaari ko pong ipaliwanag muna. Narito ako para kay Baron Fenris, pag-uulit ni Mariel na may magandang ngiti sa kanyang mga labi. Malinaw na hindi ito actress hanggat hindi niya nakikita ang pinuno ng mansyon. Bumantong hininga si Claude, hindi niya ito kaya, tuloy po kayo, nasa hardin po siya, ihahatid ko na po kayo. Gusto niya sanang siya na ang humarap sa bisita, sa takot na baka gumawa ng eksena ang magulo nilang amo, ngunit wala na siyang magagawa. Salamat, bahagyang ngumiti si Mariel at pumasok sa mansyon, kasama ang ilang katulong at kabalyero. Pagpasok pa lang niya sa hardin, bahagya siyang napakunot-noo. Ang hardin, na kulay abo at walang buhay, at ang mga uwak na nagliliparan sa paligid ng mansyon ay hindi kaaya-aya. Kahit gaano pa siya kahirap, hinding-hindi niya kayang manirahan sa isang lugar na tulad nito. Nangangahulugan nito na talagang wala na siyang pera. Magiging madali ang negosasyon. Gamaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam habang sumusunod sa mga tauhan ng mansyon. Sa isang sulok ng hardin, nakita nila si Ghislaine na nakaupo at nagpapakain ng mga uwak. Mahal na Baron, narito po si Countess Aylesbury upang kayo'y makita. Ganoon ba? Dahan-daang tumayo si Ghislaine. Isang uwak ang casual na damapo sa kanyang balikat. Ikinagagalak kung makilala ka. Ako si Ghislaine Fenris. Kuwak. Napapitlag si Mariel sa huni ng uwak, bahagyang nanginginig. Ito ang Baron Fenris. Napakabata niya. Sinuri ni Mariel si Ghislaine mula ulo hanggang paa, at hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Matangkad ito, guwapo, at mukhang bata. Bihira para sa isang taong ganito kabata ang magkaroon ng titulo at lupain ng isang baron. Posible siguro kung nagmula siya sa isang makapangyarihang pamilya, ngunit ang pangalang Fenris ay hindi pamilyar sa kanya, na marahil ay nangangahulugang isa lamang itong maliit na angkan ng maharlika na walang gaanong impluwensya sa sentro ng kaharian. Marahil ay sinuwerte lang siya at nakakuha ng maliit na lupain. Baka hinati ng kanyang ama ang kanilang ari-arian. Gayunpaman, para sa isang maharlika mula sa probinsya,
kailangan niyang purihin ito sa pananatili ng kahinahunan kahit na matapos siyang makita. Itinago ni Mariel ang kanyang mga iniisip at bahagyang yumuko. Ako si Mariel ng pamilyang Aylesbury. Magiging direkta na ako. Naparito ako upang pag-usapan ang mga pampaganda na gawa ng iyong samahan ng mga mangangalakal, Baron. Oh, ganoon ba? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Ghislaine. Nag-aalala siyang baka isa ito sa mga maharlikang babae na mahilig magpaligoy-ligoy, ngunit mas prangka pa pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Pumasok tayo sa loob at doon mag-usap. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok sa mansyon, isang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Ghislaine. Isang malaking isda ang kumagat sa pain, sabi ng ating bida na talagang alam na natin ang susunod na mangyayari, dahil isang ngiti na puno na naman ng pambubudol ang balak nitong gawin. Nang marinig niya ang pangalang Aylesbury, may naalala siya. Ang babaeng nasa harap niya ay isang mahalagang tao sa lipunan ng kabisera. Ang simpleng chismis na gumagamit siya ng isang partikular na produkto ay sapat na para maubos ito sa buong kabisera sa isang iglap. Dahil ang isang mapagmataas na maharlikang babae ay personal na nagpunta upang makita siya, tila mas mabilis niyang makakamit ang kanyang orihinal na layunin kaysa sa inaasahan niya. Pumasok si Mariel sa bulwagan na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok nito. Sa kanyang pag-upo, walang sinayang na sandali. Walang paligoy-ligoy, walang mga pabalat bungang pagbati. Agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Kakalikha mo lang ng pampaganda na ito at dinala mo rito sa kabisera, tama ba? Aniya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Naparito ako dahil nais kong makuha ang karapatan na ako lang ang magbebenta niyan. Tunay ngang isa siyang babaeng diretsyo kung makipag-usap. Ang ibig ninyong sabihin sa karapatan na kayo lang ang magbebenta ay. Ganoon nga, tugon niya, na may bahagyang pagtaas ng kilay na tila ba ipinapahiwatig na dapat ay alam na agad iyon ng kausap. Bibilhin ko ang lahat ng iyong produksyon. Ikaw ang gagawa, at ako na ang bahala sa distribusyon. Samandal siya ng bahagya sa kanyang upuan, at sa kanyang mga mata ay may sumilay na pahiwatig ng isang babala. Kung gusto mong magkaroon ng pangalan dito sa kabisera, kakailanganin mo ng isang makapangyarihang kakampi. Susubukan kang hadlangan ng ibang mga maharlika at mga samahan ng mga ngalakal. Kaya kung pigilan iyon gamit ang aking impluensya, ngunit, at dito nagbago ang kanyang tono, naging mas malamig, kung tatanggihan mo ako, asahan mong hindi magiging madali ang pagnenegosyo mo rito. Isang tahasang pagbabanta na nakabalot sa alok. Ngunit, tumanggo lamang si Ghislaine, tila hindi natinag sa bigat ng mga salitang binitawan ni Mariel. Wala namang problema sa akin, mahinahon niyang sabi, basta't marami akong maibebenta, ang tanging tanong lang ay ito, medyo may kamahalan ang produkto. Sigurado ka bang kakayanin mo ang presyo? Sa isip-isip ni Mariel, halos matawa siya sa narinig. Sino ba sa tingin niya ang kausap niya? Ito na nga ba ang mahirap sa mga taong hindi nakakaintindi ng kalakaran? Ang pamilyang Aylesbury, may pagmamalaking sabi niya, ay isa sa mga pinakamayaman sa buong kabisera. Kung hindi ko ito kakayanin, walang sino man ang makakabibili nito. Kaya sabihin mo, magkano ba ang pinag-uusapan natin? 100 gintong barya para sa isang piraso. Patawad, bahagyang itinaas ni Mariel ang kanyang ulo, iniisip na baka nabingi lamang siya sa sinabi ng lalaki. 100 ginto, para sa isang piraso. Ngunit malinaw at dahan-dahan inulit ni Ghislaine ang kanyang sinabi, tinitiyak na walang puwang para sa anumang pagkakamali. 100 gintong barya. Para sa bawat isang piraso. At sa isang iglap, ang perpekto at eleganteng ngiting kanina pa nakapinta sa mukha ni Mariel ay biglang naglaho, na parabang salaming binasag. Heto na naman ang ating bida, umariba na naman ang kanyang abilidad na mangbudol ng mga maharlika, magagawa kaya niyang mapasunod ang molditang babae. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!